Another day, another J. Fern's wife story. Papunta kami ngayon sa farm at may dalawa kaming dalang baby stag para itali. Maganda ang panahon ngayon kaya ayan sinamantala ng mga magsasaka para ibilad ang kanilang mga inaning palay. Kahapon at ngayon lang kasi gumanda ang panahon dito kaya hindi nakapagbilad ng mga inani nilang palay ang mga magsasaka. Dalawang bagyo ang dumaan kaya yung mga palay na malapit ng anihin ay dumapa. Kaya kahit maulan napilitan na ang magsasaka na anihin ang kanilang mga tanim na palay dahil mabubulok lang pag hinayaang nakadapa. Yung iba ay pinadryer na ang kanilang mga inaning palay. Ganyan ang hitsura ng humigpang palay, talaga namang flat sa lupa. Sana naman kahit ganyan ang nangyari ay makabawi pa rin ang magsasaka sa mga ginastos nila sa kanilang palayan. At nakarating na nga kami sa farm, napansin ko lang parang kumunti na yung umaagos na tubig galing sa sapa papunta sa kanal. Sobrang lamig ng tubig dyan, malinis, kaya nakakapaglabas sila ng kanilang mga damit. Dito lang nakatambay ang mga kambing nila Richard. Nakita ko agad si Lana at yung anak niya. Natakot sa sasakyan si Lana kaya tumakbo papunta sa damuhan. Ito na yung mga bagong tali. Galing sa range area. Ano, wala nang pasaway dito, ano? Sa mga bagong tali. Meron din. Kapag lipad ng lipad ang stag sa hapon, sabi ni Richard, ay nilalagay niya sa tangkal. Kinukuha muna niya sa talian at baka mapilay. Ano dyan? May dalawang stock. Pinalipat muna ni J-Fern kay Richard yung nakatali malapit sa kubo na stag na medyo sanay nang nakatali para maitali namin yung dalawang stag na dala namin. At dahil kapupurga pa lang ng mga stag na bagong dala namin, ay tinusukan muna ni J-Fern ng vitamins bago itali. Dito mismo sa tabi ng kubo itatali ang dalawang baby stag para makikita agad lagi ni Richard pag nagtatatalon or napapahabid ang tali. Pinawalisan na yung tipi na pagtatalian sa mga baby stag. Ako naman ay kumuha na ng syringe at nilagyan ko na ng vitamins para matusukan na ni J-Fern yung mga baby stag. 0.3 ml lang ng B-complex ang tinutusok namin sa mga baby stag. At bago nga talian ni J-Fern yung baby stag, pinakuha muna ako ng patuka at isabog ko daw doon sa may baby stag para tukain pag itinali na niya. Kaya lang naninibago pa yung baby stag. Hindi kasi siya sanay na may tali sa paa. Hindi kasi namin tinalian pa ang paa ng mga baby stag bago dinala dito sa cording area. Kaya ayan, nagtatalo na yung baby stag, hindi na pinansin yung patukang isinabog ko. Tinuka na ng tinuka yung tali sa paa niya. Kaya pinakuha ni J-Fern si Richard ng scratch pen para i-scratch pen muna habang nasa talian ang baby stag para hindi magtatalon. Ito Chad. Lagi ang gamit mo. Ibaba mo siya i-Chad tapos sakluban mo. Yan sa may gitna dyan. Habang hindi pa siya nasasanay na may tali ang kanyang paa, ay dyan muna siya sa scratch pen pero nakatali na ang paa niya. Sasanayin siya ni Richard na humapon sa tipi. Pinalagyan din ni J-Fern ng bubong ang scratch pen para hindi mainitan ang manok. Kaya nilagyan ng tarpaulin ni Richard at pinatungan pa ng isang scratch pen para hindi liparin yung tarpaulin. Pagkatapos, yung isang baby stag naman ang tinurukan ng vitamins at itinali sa may tabi ng bintana. Nilagyan na agad ng scratch pen yung talian para hindi magayo dun sa unang itinali na nagtatalon ang manok. Sinabugan ko ulit ng patuka para hindi niya mapansin na nakatali siya. At ayan, successful naman. Pero naninibago pa rin talaga sila na may tali ang paa nila. Kaya yung mga baby stag na nasa bahay namin ay sasanayin muna naming may tali ang paa nila bago namin dalhin sa cording area. Tahimik na siya ngayon. Pero kailangan naka-scratch pen talaga. Pwede hindi sanay ng may tali sa paa. Tahimik na siya. Ang ilang araw yung naka-scratch pen para magtatalon. Isa, tahimik na rin siya. Hindi talaga sanay ng may tali sa paa. Kaya ganyan.
Bago kami umuwi ay tiniba ni Richard ang saging na saba dahil magulang na ang bunga. Iba na ang puno, oh. Ay, may, ano yan, may, parang nahihinog na. Ganun talaga pag unang ano. Meron din maganda. Ay tag-init. Puril. Napuril dahil tag-init. Magulang na ano. Oh. yung ano, yung mga pinungusan natin, lalo na ano, yung 5 ang ibigay mo. Itong mga bata, puro point 3 lang. Ayan, pauwi na ulit kami. Pauwi na nga sana kami pero may nakasalubong kaming 2 lalaking paparating. Titingin daw sila ng manok. Kaya bumalik kami at pinapili ni Jayfer ng manok. Nagbitaw sila ng manok at pagkatapos pumili na ang buyer. 2 stag ang napili ng buyer. Thank you so much po. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!